umaga pa lang ay rinig na ang mga ingay. Hindi mula sa tilaok ng manok kundi sa mga kapitbahay. Tila hindi mapanis ang kanilang mga laway, hindi mapigil ang bibig sa mga salitang walang saysay. Dito sa aming barangay, marami ang nag-aaway dahil ang mga balita ay may pakpak na taglay. Mga inosenteng buhay palagi ang nadadamay. Bakit ang ilang mga kapitbahay ay kumakapit buhay? Yan na. Yan ba ang anak ni Aling Nena? Ay naku, oo. At sino ang lalaking kasama? Siguro ay nobyo. At saan sila papunta? Aba malay ko, pero balak niya atang mag-asawa. Tingnan na naman itong si Tunying. Mga matay palaging malayo ang tingin. Marahil ay nagdroga kaya't isip ay nasa hangin. Balita ko'y tinutugis na ng pideya pero ayaw pang umamin. Ito namang si Aubrey. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Napakaitli pa ng salawal at mapula pa ang mga labi. Sabi ni Boyet, hanap buhay raw ay patay sindi. At kung sino-sino lamang ang nagsusundo riyan sa tabi-tabi. Abat hindi naman magpapahuli itong isa. Sa pangalan pa lang, alam mo nang baliw itong si Sisa. Laging nakakulong sa kwarto at nais mapag-isa. Makikita na lang na umiiyak habang tumatawa. Yan ang ilan lamang sa mga kwentong pangnobela na kung isalaysay ng aming mga gitna na chismosa. Lagi nilang rason, kami lamang ay nag-aalala. Kasi imbis na makatulong, problema ay mas lumalala. Ang problema dito sa amin ay hindi ang buhay namin, kundi bibig ng mga tao madalas kaming gamitin. Gamitin libangan, pampalipas oras at pampagising. Kung umastapay parang abogado at laging may hearing. Kung sila lamang ay nais silang kilalanin, laging dalhin si Magda at sila ay tanungin. Huwag na magpaligoy-ligoy at sila ay prangkahin. Ngunit hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin. Kaklase ang kasama ng anak ni Aling Nena. Nagsusunog ng kilay para sa pangarap ng pamilya. Samantalang si Tunying ay pinanganak ng sakitin. Laging tulala dahil buhay niya ay may tanin. Si Aubrey naman, tall girl ang trabaho. Mistulang kwago na nagbabanat ng buto. At ang huli si Sisa, siya ay hindi paliw. Lunod lang sa kalungkutan, kaya't sarili pilit inaaliw. Maraming marites ang makikita riyan sa kanto. Laging nagmamatsyag at daig pa ang radyo. Napapaisip na lamang kung kailan kaya nila mapagtatanto na binigyan tayo ng sariling buhay, kailan sila makokontento. Oo, at kadalasan, nararap na lang nating dedmahin. At sa kasinungalingan, sila ay makakarma rin. Ngunit hindi rin masamang bibig ay minsang gamitin. Dahil ito man ay parang baril, ito rin ay pananggalan natin. Hindi lang bibig, kundi maging tenga ay binigay sa atin. Ngunit hindi biniyaya sa atin para buhay ng iba ay sirain. Kaya nga't nasa taas ang tenga para pakikinig ay unahin. At nasa baba ang bibig para masala ang sasabihin. Magkakaibang kwento ngunit pare-parehong ninakawan. Hindi nakagamitan o pera, kundi ng katotohanan. Totoong walang kapayapaan sa kasinungalingan. Isang sakit ang paninira. Ngunit kaya pa bang agapan? Marites! Oh, manang chismisan, yung anak mong si Natoy nakikipagsabunutan. Dinala ko po